Bumagsak na naman ang drill bit. Wala ba tayong multo sa tubig? Kunin mo ang multo sa tubig. Gusto kong matulog saglit. Nandito na siya. Hoy! Nandito na siya. Tagapagsisid ako. Bago lang dito. Yan ang multo sa tubig. Huwag kang magsasabi ng walang kwenta. Magpalit ka na ng damit. Alam mo ang mga patakaran, di ba? Makukuha mo sana ang 20,000. 2 milyon kung hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Itinatanong ko, kung nandito ang tatay mo. Wala akong ama. Nasa ospital ang nanay ko. Kailangan niya agad ang pera. Magpapalit muna ako. Batang lalaki, sa aking karanasan, bigyan kita ng payo. Ang bantay sa lubid mo pagbaba, dapat magulang mo lang. Walang ibang pwedeng gumawa. Sabihin mo lang, sino ang nagbabantay sa'yo? Okay lang, boss. May naisip na akong tao, kasintahan ko. Batang lalaki, pag-isipan mong mabuti ito. Ang lubid na ito, talagang magulang mo lang ang pwedeng gumalaw. Kahit sarili mong anak, hindi pwedeng pumalit. Okay lang, mabait naman talaga ang kasintahan ko. Pwede na kayong magpahinga ng matahimik. Sige, kung hindi ka makikinig sa mga nakatatanda, magsisisi ka rin balang araw. Basta, naisip mo na yan, tutulog na ako. Sisid ka talaga ngayon. Say, sabi ng hepe, kailangan ng magulang ko sa lubid. Nasa ospital ang nanay ko. Ikaw na lang ang pamilya ko. Pwede bang ikaw ang bantay sa lubid? Pero delikado masyado yan. Paano kung hindi ka na makabalik? Anong gagawin natin? Nasa ospital ang nanay ko, kailangan na ng pera. Makukuha ko ang 20,000 kung makuha ko ito. At saka, kung sakaling hindi na ako makabalik, may 2 milyon pa sa insurance. Ikaw at ang nanay ko ang makikinabang. Sige, mag-ingat ka. Mag-ingat kang mabuti. Huwag kang mag-alala, magpapalit muna ako. Naghahanda na akong sumisid. Tandaan mo, kapag naging pula ang ilaw na ito, hatakin mo ako pataas. Naiintindihan ko. Ikaw, magiging okay ka. Magising ka kung akala mo makakaahon ka. Sinungaling, bakit mo ako nilinlang? Naghihintay pa rin ang nanay ko. Gago. Pasensya na, Nay. May tao. Tulong. May nakakarinig ba? Binibining suyo, ang napangakuan mong kapatid na lalaki. Mahina na ang mga vital signs. Kung magpapatuloy pa ito ng ganitong kalagayan, maaari siyang mamatay. Bilisan nyo. Opo, madaliin nyo. Iligtas nyo siya. Sino ka? Nakapapasok ka ng iligal. Sino? Inspeksyon. Mga safety inspector. Patinagin ang tubig. CJ, sandali. Boss, itong tubig. Para po sa construction project natin. Kung patitigasin nyo, hindi na siya makakaahon. Hindi makaahon, edi ako na ang bababa para kunin siya. Ibaba nyo ako gamit ang kable ng... Boss, hi. Isa lang itong water ghost. Mayroon namang insurance kapag namatay siya. Wala nang kailangang. Ulitin ko. Ibaba nyo ako. Ang balon. Walang hangin sa ilalim. Tulungan niyo ako. Humawak ka. CJ. Ikaw ay... Asawa mo ako. Wala akong asawa. Ako ang ampon na anak ng pamilya, Liu Suyu. At ikaw, ang anak sa labas ng pamilya, Liu Yuan. Anak sa labas ako. Kaya pala hindi ako nagkaroon ng ama. Baka importante pala ang tatay. Gagalingan ko. Salamat, Mrs. Salamat saan? Masyado pang maaga para magpasalamat. Ako ang sabong ng pamilya Liu.
Pinangalanang Liu. Lumaki ako. Para pakasalan ang Liu family. Ayon sa matanda, ikaw ang nakatalaga sa akin. Sa lahat ng anak sa labas, ikaw ang pinakawalang kwenta. Tubong multo ka lang sa construction. E di iwanan mo na ako. Ayon sa mga drama, puputiin mo dapat ang kontrata. Una, hindi pwedeng sabihin ng sabong na ayaw niya. Dapat respetuhin mo. Pangalawa, sa loob ng 3 taon, bibigyan ko ang Liu family ng anak na lalaki at babae. Tapos maghihiwalay na tayo. Pangatlo, wag mo ako hawakan ng walang permiso. Ako ang magdedesisyon kung kailan tayo magsasama. Sige, mahal. Medyo mainit ulo ng misis na to. Tungkol naman dyan, sa probinsya nung iyan, tapusin mo na agad. Ngayon na asawa mo na ako. Kabilang ka na sa alta sosyedad. Huwag kang magpakita ng eskandalo sa media. CJ. Yang si Wangxi na yan. Babayaran niya lahat sa akin. Bukas ang pagpapagaling. Sa matanda, lahat ng importante sa Hua City atin. Magkakatabi tayo sa hapag. Magbihis kang maayos. Huwag mo akong ipahiya. Opo, mahal. Anak, nakauwi ka na. Nanay. May tinatago ka sa akin, di ba? Dumating din ang araw na to. Yiyuan. Hindi mo kayang labanan ang mga makapangyarihan. Kaya tayo umalis sa mayamang pamilya noon para sa ikabubuti mo. Inay, 20 taong gulang na ako. Hindi ako takot makipaglaban. Ang kinatatakutan ko ay maging basura habang buhay. Gusto kong magtagumpay. Gusto kong magkaroon ng respeto. Gusto kong pagsisihan ng mga nanaki sa akin. Tanggapin mo itong estatwang ka. Tagumpay ang hatid nito sa iyo. Estatwang kahoy? Ay, 48 taong gulang nanonood ng asong nag-aaway. 54 na taon naghahari Harrian. Ako si Liu Ji. Anak. Narinig mo ang sinabi ko. Ang dalawa mong kuya ay parang mga mababangis na hayop. inay. Naiintindihan ko. 2 kuya, nag-agawan sa mana. Boss. Yung pansit mo, walang shrimp oil. 10 piso lang to eh. Saan ako kukuha ng shrimp oil? Ayusin mo. O sa susunod, jujugasan ko ang kaldero mo. Sumpa, may sayad ka. Liu Yiyuan, anong ginagawa niya dito? Paano ito nangyari? Ang pakwela mo. Hello, ito ba ang insurance company? Oo, ang insured ay si Liu Yiyuan. Oo, namatay siya kahapon. Kailan ko makukuha ang pera? Buhay si Liu Yuan. Huwag na kayong mag-contact pa para mag-confirm. Liu Yiyuan, bakit buhay pa? Bakit buhay pa siya? Bakit hindi pa siya namatay? Pinutol ko na ang lubid. Talagang naputol. Hindi makuha ang insurance. At dahil sa inis, Liu Yiyuan, walang kwenta kang tao. Ang tanging halaga ng pagiging buhay mo ay ang insurance policy na meron ka. make sense yan. Next time, hahanapin kita sa impyerno. Siguradong mamamatay ka. CJ. Kain ka na ng pansit. Ang hirap mong patayin. Ayaw kong kumain. Ang pansit na, ito, dapat mong kainin. Pansit habang buhay ito. Kapag di mo kinain, maaga kang mamamatay. Nababaliw ka na. Liu Yiyuan, anong ginagawa mo? Umupo ka at huwag matakot. Kung papatayin kita, di ko gagawin sa araw, sa gitna ng kalye. Liu Yiyuan, makinig ka. Ang boyfriend ko ay street boss dito. Street boss, ako ang hari ng oyster sauce. Hoy, ikaw, anong ginagawa mo? Nako, ang mga binti mo. Ikaw. Para magdiwang, sa muling pagkabuhay ko, libreng pansit ito. Siraulo ka talaga. Gusto mo bang kainin ko to galing sa sapatos mo? Ikaw na mismo ang tao. May problema ba doon? Tatawag ako ng pulis. Talagang baliw ka na. Kung hindi mo kakainin yan, bubungugan ka ng buong barangay. Seryoso ako sa sinasabi ko. Namatay na ako dati. Naniniwala ka bang kaya? Sige, kakainin ko. Itong si Liu Yiyuan, parang ibang tao na. Wala nang modo. Maghintay ka lang sa boyfriend ko. Patay ka sa akin. Pagkatapos mong kainin yan, magbabalikan tayo. Magiging babae mo pa rin ako. Sa susunod na pumunta ako sa balon, hahanapin kita. Hoy, Liu Yiyuan.
Hindi magtatagal ang kaligayahan mo. Bakit? Dahil akin siya. Ayun na naman may sumunod. Narito na siya. Wang, siya ang nambubuli sa akin. Tol, anong gang mo? Huaronggang. Di ko kilala yan. Di ka ba nakabasa ng Three Kingdoms? Nang iinsulto ka ba? Nakatapos ako ng elementarya. Yoga pants na taga-probinsya, at isang walang silbing lalaki. Bagay na bagay kayo. Wang, basagin mo ang bibig niya. Hoy, nananapak ka. Yang yenri mong sira-sira, baka di sapat pambayad. Di pa tapos bayaran ng loan? Dito ka sa sarili mo. Nambubuli ng babae ko? Ngayon din dadalhin kita sa ospital. Anong oras na? Mga 30 minutos na lang, kailangan kong dumalo, sa family reunion. Anong pamilya? Pamilyang walang ama. Ang angkan mo, baka 5 lang kayo. Mas magaling pa to sa pagyayabang kesa sa akin. Tanggapin mo to. Hay, tingnan mo likod mo. Maligayang pag-uwi, pangatlong Ginoo. Maligayang pag-uwi, pangatlong Ginoo. Anong Ginoo? Eh ano ba yan? Hoy! Gusto mong makipag-away, Liu Yuan? Kaya mo ba? Pare, sino ka ba? Nagkamali ako. Mali, ang babaeng, na nagawa na ng multo. Gusto mo siya? Noong ginagawa niya para sa akin. Nasaan ka noon? Pare, mali na mali ako. Nagkamali ako. Kuya Yiyuan, nagkamali ako. Nagsisisi ako. Naguguluhan ako noon. Nagsisisi ka. Di kita sinisisi. Wala kang utak. Pero mahal kita. Alam kong, pangalawa ka lang, pero mahal pa rin kita. Oo, pangalawa lang ako. Ikaw. Para kang alak na mula sa gross. Hindi ka bagay sa alta sosyedad. Oo, akala ko nga grocery wine ako. Kuya Yiyuan, humihingi ako ng paumanhit. Pwede mo ba akong isama sa mataas na lipunan? Siyempre, tanggalin mo rin ang isang sapatos. Hindi ka alis hanggang hindi ka tapos kumain. Bumalik tayo sa mansyon. Liu Yuan, saan ka galing? Maya-maya, may handaan para sa paggaling ng matanda. Nangungulila ka ba, mahal? Bakit iba ang dating, parang ibang tao ka na? Ganito na talaga ako. Na-miss mo ba ako o hindi? Miss kita. Hindi na, paulit-ulit ko nang sinabi, kontrata lang ang kasal natin. Pag may anak na tayo, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. E di gawin na natin dito. Umpisahan na natin. Magsisimula na ang handaan sa 30 minuto. Nababaliw ka ba? Kailangan din naman natin to gawin. Kilalanin muna natin ang isa't isa. Akala ko matino kang lalaki. Hindi ko akalain gagago ka pala. Tumigil ka dyan at lumapit ka. O kung hindi, baka mamaya mapahiya ka sa handaan. Ikaw. Lalapit na ako. Kasamang water ghost. Anong balak mo? Mukhang marami kang alam. Bakit hindi ikaw ang mag-una? Akala mo ba, hahawakan mo talaga ako? Anong ibig mong sabihin? Paano tayo magkakaanak kung walang kontak? Ikaw na ang bahala dyan. Ilagay mo dito sa tubo. Papagawa ko ng embryo sa doktor. Reproduksyon ng walang kontak. Naiintindihan mo? Hindi, bingi ako. Ako'y pakawalan nyo. Huwag mo akong hawakan. Itapon mo na yung tubong ito. Mas gusto ko ang tradisyonal na paraan. Isa ka lang manggagawa sa konstruksyon. Ano na karapatan mong hipuin ako? Mamamatay na lang ako, kaysa gawin to kasama mo. Dapat ang child bride ay may pagkabatid na isa siyang child bride. Huwag kang magmalaki sakit. Inaabuso mo ako. Pagkapanganak ko nito, hindi mo na ako muling mahahawakan. Sira na ang bestida ko. Maihandaan mamaya. Magkita tayo sa handaan mamaya. Ah, na pala. Mamayang gabi, gusto ko pa. Gusto ka ng paa ko. Limang elemento at 8 trigrama. Magkakaugnay ang lahat ng enerhiya. Tumawag ng tao. Ang aking kanan at kaliwang kamay. Zifang, Fanhui. Lumabas kayo rito. Ah, Zhangleang, Fankuai. Mga kapatid kong mahal. Sandali, alam mo ba kung sino ako? Nag-aampon ng kapatid ng basta. Ako si Zhang Wuliang, Diyos ng stocks.
Ako si Fan Dengxian, Diyos ng Digmaan. Hoy bata, sino ka ba? Magsalita ka. Anong klaseng salamang ka? Ang ginamit mo para dalhin kami dito? Hoy, sino sa tingin ko ako, ha? Di mo pa rin ako nakikilalang kuya. Ako ang Diyos ng Digmaang Orban. Nang ahas kang sampailan ako? Gusto mo yata? Baka wala kayong mga alaala ng buhay na ito. 5 elemento at 8 trigrama. Magkakaugnay ang lahat ng enerhiya. Pagbabalik ng kaluluwa. Nako, kuya. Di ko inakalang tayo eh. Magkikita sa ganitong paraan. Oo, kuya. Tama na ang kalokohan. Maayos na ang buhay niyong dalawa. Noong unang panahon, isa sa inyo'y general ko. At ang isa na may estratehista ko. Sa buhay na ito, isa'y Diyos ng stocks. At ang isa'y Diyos ng digmaan. Mabuti. Sakto para tulungan akong manahin ang yaman ng Liu. Huwag kang mag-alala, kuya. Nabalitaan kong natagpuan na ang ikatlo nating kapatid. Opo, kuya. Sabi nila water ghost daw siya. Nakakahiya ang maging kapatid. Nang ganong klaseng nilalang. Ay, siya na yata yun. Kumusta kayong lahat? Kayo yata ang aking, mga kuya ko. Ikinagagalak kong makilala kayo. Magkakapatid tayong lahat. Sinong nagsabing tatawagin mo kaming kuya? Ang baho pa ng putik sa katawan mo, hindi pa nahuhugasan, at mangahas kang umakyat sa lipunan. Exact. Paanong naglakas loob kang tawagin kaming kapatid? Wala kaming kapatid na water ghost. Eh ano naman ang iniisip nyo? Nandito ako para makita ang matanda. Tungkol sa sinabi mo, ituturing ko na lang itong hangin. Nangahas kang hamunin kami pagdating mo. May lakas ka bang panindigan yan? Wala ako, pero meron ang asawa ko. Yuan, huwag kang gumawa ng gulo. Mga kuya, ito ang pangatlong anak na lalaki ng pamilyang Liu na ipinapakasal sa akin. Sana'y magkasundo kayo, mga magkakapatid. Nagsalita na si Suyu. Suyu, napaka. Ganda mo, bakit ka? Nagsisilbi sa multong to. Bakit hindi ka sumama sa akin? Mag-anak na tayo. Pangalan pa rin ng Liu ang magmamana. Anong pinagsasabi mo? Nasaan ang pagiging kuya mo? Hindi mahalaga ang sinasabi ko. Ang importante, pag kinasal ka sa kanya, maghihintay ka lang maging tira-tirahan ng pamilya. Magsisimula na ang handaan. Batang mukhang kawawa. Siguradong sampal ka ni Lolo. CJ, titingnan natin. Tingnan natin kung si Lolo ang sasampal sa'yo o sa akin. Yuan, huwag kang padalos-dalos. Mahilig si Lolo sa maayos na tao. Huwag kang mag-alala. Sasampalin kita ngayon din. Ang pamilyang Zhang ng Chen City ay may handog. Ang pamilyang Li ng Chen City ay may handog. Ang pamilyang Song ng Chen City ay may handog. Si Liu Sui ng pamilyang Liu ay may handog. Sana'y gumaling ka agad, Lolo. Si Liu Chindia ng pamilyang Liu ay may handog. Sana'y gumaling ka agad, Lolo. Mabuti. Lahat kayo'y mabubuting apo. Halika, tingnan ko kayong mabuti. Tumanda na ako. Ang posisyon ng puno ng pamilyang Liu, kailangang mapunta sa isa sa inyong dalawa. Si Liu Yuan ng pamilyang Liu. Yuan, nawawala ka na ba sa isip? Saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Saan nanggaling ang miyembrong ito ng pamilyang Liu? Tingnan ko nga. Ako si Liu Yuan, ang bagong mabuting apo ninyo. Oh, haha. Nag-training ka pala sa labas, Yuan. Lolo, galing lang siya sa construction site. Hindi niya alam ang mga patakaran. Saan mo nakuha ito? Alam mo ba kung ilang zero ang nasa yan? Lolo, palayasin nyo na. Yun, ang sinungaling na ito, agad-agad. Pasensya na po, Lolo. Kasalanan kong hindi ko napigilan si Yuan. Dahil sinabi ni Yuan, ako na ang sasagot. Huwag na, meron ako. Panaginip mo iyan. Tigil mo na ang pag-abala sa akin. Ayaw ko sa pagpapanggap mong mayaman. Akala nyo, wala akong pera. Ipapakita ko sa inyo. Dalhin ang kariton. Liu Yuan, akala mo ba tanga kami? Dolyar ng Zimbabwe. Anong pinagkaiba niyan sa toilet paper? Ang tinapay, 500,000 ang presyo. Ha, pera naman ang dolyar ng Zimbabwe. Huwag kang gago. Lolo, palayasin nyo na. Yun, ang gago. Nakakatuwa, hahaha. Nakakatuwa, naman oh. Bakit parang, halintulad siya. Sa ating ninuno, 10,000 ang bigay niya. Ikaw naman ay 100,000,000. Ha. Nakakatuwa. Eh hindi ba't ako ang inyong ninuno? Sige, mga kasama. Naipamigay na ang regalo, kain inuman na kayo. Ako ang sasagot, Liu Yuan. Magsaya kayong lahat. Suyu, tayo rin, kain tayo. Salamat, hindi ako gutom. Dahan-dahan lang. Masisira ang imahe ko. Ang yabang talaga niya. Ngayong araw, ito ang selebrasyon ng paggaling ko, si Liu Quanshang. May ipapahayag ako, para pumili ng tagapagmana ng pamilyang Liu. Mamahala sa negosyo ng pamilyang Liu, Butler. Bibigyan ko kayo ng tanong.
Sa loob ng oras ng pagsunog ng insenso, ang mananalo ay makakahiling ng kahit ano. Siyempre, kahit anong kahilingan sa loob ng grupo. Lolo, bigyan niyo na kami ng tanong. Kumpiyansa ako. Di tulad ng ibang pabigatla, probinsya nung walang ala. Hindi kakayahan ang tinitignan ko, kapalaran ng basehan ko. Siyempre, ang tanong na ibibigay ko ay depende sa inyong gusto. Kung hindi kayo kumpiyansa, pwedeng ipasa sa tauhan nyo ang labanan. Lolo, naghihintay kami ng tanong. Unang round, labanan ng nakasuot ng armor. Magsusuot lahat ng metal na armor, at magsasagupaan. 3 segundo sa sahig, talo na. Marunong magpakasaya ang matanda. Kakampi talaga ako ng matanda. Nasa akin ang buong Chen City, pinakamalaking underground boxing arena. Makipagkumpetensya sa akin, Lius, ay parang paghahanap ng kamatayan. Makikipagkumpetensya sa kuya ko, aatras na lang ako. Liu Yuan, dapat mong kilalanin ang sarili mo. Tony Jie, lumabas ka. Magbalat kayo na. Liu Yuan, hindi ka pa Gusto mong makipag-away sa akin. May lakas ka ba? Sabi ng mga sinaunang tao. Ang rurok ng isang mandirigma ay ang sumugod ng walang takot. Patayin ang general at agawin ang bandila. Sabihin mo sa akin, sino sa kasaysayan ang nakagawa niyan? Hindi ikaw yun, di ba? Fan, lumabas ka rito. Panginoon, si Fan Kuai ay handang maglingkod ng tapat. Naniniwala ka bang siya si Fan Kuai? O akala mo ako ang unang emperador ng Qin? Itong pangatlong kapatid, baka nasa ilalim ng balon ng matagal, kaya basa na ang utak. Bakit ang yabang ni Yuan? Tinatawag niya ang tauhan niyang Fan Kuai. Napakawalang galang. Liu Yuan, hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Ito ang ekspertong espesyal. Inimbita mula Thailand, Tony Jie. Ang kanyang Muay Thai ay sobrang malupit. Kaya kanyang basagin. Halika na, ipakita mo naman kay Lolo. Ang lakas ni Tony Jie, parang profesional na level. Yuan, wala ka ng pag-asa. Yuan, huwag kang sumali. Plano nila ito mula't mula pa. Hindi mo kaya. Kung kaya ko man o hindi mo alam. Ako na ang bahala. Lahat gumagamit ng kinatawan para makipagkumpetensya. Subukan mo ako. Tigilan ang kalokohan. Buwisit, nagmamalaki ka. Panginoon ko, itong lalaking to, papatayin ba natin siya? Hoy, sibilisado ang lipunan natin. Huwag mong ikalat yang ganyang salita. Bubugin mo ng malala. Harap-harapan ang kamatayan. Matapang ka pa rin? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan? Mukha siyang tulad ng tulisan. Taong 2,000 na. Ilang tao lang ang kayang talunin siya. Sa isang kamay lang mabibilang. Mayabang. Magsimula na tayo. Unang round. Ginoong Fan. Pumili ka ng sandata mo. Yeah. Baguhan. Hindi siya marunong ng martial arts. Si Bat ba naman ang susubukang putulin? Katawa-tawa. Kalokohan, paano matatalo ng kutsilyo ang sibat? Nakakainip. Kung manalo ako sa'yo, hindi patas na tagumpay yon. Uy, ikaw, yang baklang Thai na yan. Bilisan mo ang laban. Bakit ka nag-aaksaya ng oras sa salita? Heto na ang sibat. Batang paslit, ang paggamit mo ng sibat, hindi kasing galing ni Siang Yu. Ano? HM. Liu Sui. Sumigaw ka ulit. Hindi ako tumatanggap ng estudyante. Panginoon, natapos ko na ang misyon. Fan Kuei, bumalik ka sa tungkulin mo. Opo. Suyu, halikan mo ako. Lumayo ka sa akin. Kailan pa? Nagkaroon ka ng ganitong malakas na tauhan. Naku naman, wala akong malalakas na tauhan. Ang asawa ko ang pinakamalakas. Manyak, swertihin ka. Unang round, panalo si Liu Yuan. Lolo, gusto kong mag-rematch. Hindi to valid. Ano, di matanggap ang talo. Tulong ni Liu Suyu to. Hindi mo kaya to. Hindi ako yun. Sige. Usapan ay usapan. Sa pamilyang Liu, walang mga taong ayaw tumanggap ng talo. Ang unang round ay paligsahan sa martial arts. Ang pangalawang round ay paligsahan sa karunungan. Ah, Lolo, sige na. Magaling ako sa laban at karunungan. Huwag masyadong masaya. Alam ng lahat kung paano ako yumaman. Ang pagsusugal ay isang kakayahan. Ang hindi marunong sumugal, hindi maaaring magmana ng negosyo. Game over kapag natalo ka. Lolo, alam kong mahal mo ako.
Ako ay 29 anyos na ngayong taon at 25 taon na akong nagkakasugal. Liu Yuan, ikaw ba ang mamamatay sa sarili mong kamay o maghahanap ka ng ibang taong pagtatawanan? Hindi siya Noong unang kaarawan niya ibaraha na ang hawak. 4 na taong gulang pa lang ay slot machine na. Hindi mo siya matatalo. Ano ang dapat katakutan? Mga baraha lang ito. Laruan ng bata. Mabuting apo, ang Sog-Alan ay hindi larong bata. Ang mga lihim nito ay napakalalim kung talagang hindi mo siya matatalo. Pwede mong, Lolo, hindi ko kailangan. Gusto ko lang sabihin, sa aking kapatid, sa mga nakaraang taon, swerte lang ang meron ka. Pangkaraniwan lang ang kakayahan mo. Pangkaraniwang tao lang ang kalaro mo. Mahjong lang ang alam. ano ang sinabi mo? Sino ang naglalaro ng mahjong sa mga hampas lupa? Ang tapang ng iyong bibig. Kinakabahan ka na. Lolo, tingnan mo siya. Walang klaseng tao. Wala ka ring klaseng tao. Maglalaro pa ba tayo o hindi? Wala ka ng pantalon sa huli. Ikaw ba ang lalaban? O may ipapalit ka? Ikaw ang bahala. Isang bagay lang. Hindi mo ako matatalo. CJ, pwedeng tumawag ng kapalit. Siyempre, may tatawag akong kapalit. Magsimula na tayo. Liu Yuan, kailan darating ang kapalit mo? Sino pa ang pwedeng tawagan niya? Isang porinen sa konstruksyon? Ang sugal ay swerte. It's about mentality. Kaalaman din ito. Ang taong tinatawag ko ay mas marunong sa akin. Tigilan mo ang kakabulastog. Tingnan natin sino ang pwedeng tawagin mo. Nasaan si Zhang Ang inyong kamahalan. Ipagkatiwala mo sa akin ang larong ito. Pambihira ang kanyang kilos. Pogi, nakapaghawak ka na ba ng baraha? Medyo marunong po ako. HM, medyo lang. Alam mo, sa larong ito, huwag kang mangatag. Walang problema. Ang gwapo niya. Kapatid mo. Aking tagapayo. Subukan natin ang kakayahan mo. Dealer, ipamahagi ang mga baraha. Sandali. Ano ang problema? Ang dealer na ito ay napakaganda. Liu Yuan, anong ginagawa mo? Laundry. Ano, hindi ka maglalaro? Gusto mong makipag-deal? Hoy, nakipagtali ka na ba sa kanya? Hindi. Bakit mo ginagamit ang pabakong katulad ng sa kanya? Pareho ang amoy. Ako. Huwag kang magdahilan. Kung nakipagtali ka, aminin mo. Liu Yuan, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang, tao ko siya? Ginamit mo ang babae mong taga-deal. Tuso ka. Maglalaro pa ba tayo o hindi? Lolo, hindi niya kaya ang laro. Walang ebidensya. Huwag kang magbintang. Lolo, gusto ko bagong taga-deal. Bakit? Ano ang basehan mo? Kasi, pangit siya. Suyu, ikaw na ang mag-deal. Ako. Pangarap lang yan. Huwag kang makipagtalo sa akin. Lolo, hindi ba mas maganda ang magandang taga-deal? Gusto kong si Suyu ang mag-deal. Pwede yan. Talagang hindi. Kung wala kang maibigay na rason, huwag mo nang isipin yan. Gusto mo ng rason? Bibigyan kita ng rason. Fan Kuei, patayin ang ilaw. Ano ang nangyayari? Ay, madilim na, pero kumikinang pa rin ang kwintas. Kamera, transmitter. Mahal na kwintas yan. Ito, sino itong taga-deal? Hindi ko alam. Paalisin ang taga-deal. Hoy batang to, nagluloko ka sa akin. Tangga ka talaga. Lolo, hindi ko talaga kilala to. Hayaan mo si Liu Suyo mag-deal. Pinapanood ko siyang lumaki. Kung siya mag-deal, panatag ako. Sige. Liu Yuan, gusto mong mamatay. Kahit walang teknolohiya, kayang-kaya kitang wasakin. Ideal na ang mga card. Dalawang as, anong laban mo sa akin? Ilagay na ang taya. 4 na as agad. Hindi na kailangan tumingin. Tasan. Nang bubola ka ba? Malaking taya yan. Halatang pananakot. Ganito ang laro. Nang babala ako. Ninakaw ang premyo. Zhang Liang, ha? Kung wala kang card, huwag sumugod. Lene, sinisindak mo ang bata. Taktika, ibagsak siya. Panginoon ko, maging maingat sa lahat ng bagay. Huwag padalos-dalos. Magsasalita ako, magtatanong, kanino ka magtatanong? Sa advisor ka tatanong. Ha 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 ha.
Ano bang nangyayari? Ano ang nangyayari? Muling tingnan. Ano ang bubuksan? Makapangyarihan ang taktika. Tigil. Totoo ba? Gumagawa siya ng ritual. Hoy, labag yan sa patakaran. Ito ang tinatawag na tradisyonal na kultura. Naiintindihan mo ba ang panghuhula? Ako, taya lahat. Taya lahat. Ito. Taktika, masyado kang agresibo. Hoy, nakita ito ng lahat. Tanga ito, taya lahat. Sinasabi ko sa'yo, katawa-tawa ka. Taya lahat siya. Ako rin. Taya lahat. Taya lahat. Dealer, ipakita ang baraha. Haha, sige, ipakita mo na. Huwag kang maiyang matalo. Makinig ka. 4 na alas ang nasa akin, gigisahin kita. 4 na alas, tapos na. Walang kamay na. Makakatalo niyan. 4 na alas. Ibig sabihin ba talo tayo? Naku po. Hindi na kailangan tumingin. Natalo na tayo. Hindi naman sigurado. 4 na magkakatulad. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Sabihin mo, anong kamay ang makakatalo sa akin? Huwag magkunwari kung hindi alam ang patakaran. Lolo, maaari mo nang ipahayag. Liu Qingyun pa rin ang pinakamagaling. Natalo tayo. Hindi pa ipinapakita ng taktika ang kanyang kamay. Huwag magmadali. Hindi na kailangang ipakita ang 4 na alas ang pinakamataas na 179% panalo. Kahit na isang, 10,000% lang ang sansa. Naniniwala pa rin ako sa taktika. Panginoon ko, tatapusin ko ang misyon ko. Sunod, oras na para masaksihan ang himala. Mayroon ako, Royal Flush. Gago ka, hindi possible. Royal Flush. Unang beses ko nakakita ng Royal Flush sa laro. Isang Royal Flush. Isang sa 100,000 pagkakataon. Paano mo nakuha yon? Nakuha ko to. Gamit ang lakas ng aking Panginoon. Hoy, what? Hoy, di mo kailangang magpakatinding yon. Royal Flush. Huling nakakita ko niyan. 8 taon na ang nakalipas. Hindi possible. Natalo ako. Ako pala ay natalo ng isang magandang salamangkero. Sumuko ka na. Hindi. Ang husay ko sa barahan na ipinagmamalaki ko ay natalo pala sa lahat. Ako. Pangalawang binatang Ginoo, tawagin ang doktor. Madali. Kayo pong dalawang kuya, masyadong marupok. Hindi pa nga ako gumagalaw. Nakatumba na kayo. Lolo, pwede mo nang ipahayag. Ako ang magiging tagapagmana ng Angkan Liu. Inihahayag ko. Ang tagapagmana ng yaman ng Liu ay Huwag mong ipahayag yan. Ngayong araw, walang dapat magpahayag ng posisyon ng tagapagmana. Anong lakas ng loob mo? Si Madam pala. Madam. naku po, malas na araw. Zishan, matanda na ako. Mabuting magdesisyon sa tagapagmana. Pinayagan ko ba yan? Sige kung ano sabihin mo. Ako ang dati mong asawa, at ako ang matriarch ng Angkan Liu. Nagdedesisyon ka nang walang palam sa akin. Butler. Wala nang tagapagmana. Tama. Tama nga. Kunin mo ang taong pinili ng matanda. Lola. Ako po'y inyong nawawalang apo. Nagngingisi ka, ngumangang parang unggoy. Maging seryoso ka sa pakikipagkita sa nakatatanda. Opo, Lola. Ilang taon ka na? 21. Kaya pala ng matanda, ay sinadya kang ipaghirap at palayuin. Kailan ka bumalik? Kahapon. Kakabalik lang. Gusto mo nang maging tagapagmana, ambisyoso, marunong kang makipaglaban at magsugal. Akala mo impresibo yan. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Ikaw, bukas, magiging sekretarya mo ako. Gusto kong makita ang kakayahan mo. Opo, Lola. Magaling, napakagaling. Ngayon, ang kanyang pagiging tagapagmana ay tiyak na mawawala. Ang ating lola, kahit pinakasalan siya ng matanda, noong 60 anyos pala ay napakahusay niya. Noong 30 anyos siya, kaya niyang pasunurin ang buong angkan. Kung maging sekretarya mo siya, wala ka ng pag-asa. Tumahimik ka, nakakainis ka. Liu Sui, gagapangin ko ang bibig mo. Hahaha. Ang labanang ito sa pagmamana ay katawa-tawa. Nga, binasura na ni Lola. Si Liu Yuan ay katatawanan. Alam ko na, masyadong malaro ang matanda. Sugal bilang pagsubok, kung hindi pinigilan ni Lola. Akala ko biro lang. Ikaw ang magiging sekretarya ni Lola. Pwede bang tumanggi? Anak, sa labas lang ako. Di ako pwedeng sumuway. Narito na po ako, Lola. Gamitin mo titulo sa opisina. Opo, Director Wu. Naghahanap buhay na po ako. Ayaw kong tawaging Lola. Kami ng lolo mo, di kasal sa batas.
Naghiwalay na kami dati, ex-wife na lang niya ako. Matanda na kasi siya, kaya iniwan niya ang kumpanya. Opo, Director. Kaya, wala naman tayong dugtong. Simula ngayon, tatawagin kitang Director Wu. Sige, Director Wu, bilang sekretarya mo, ano ang dapat kong gawin? lumapit ka. Ha? Ang pagsunod ang pinakamahalaga. Mamasahe ka ng paako. HMM. Tamang diin. Dati kang modelo sa nightclub. Modelo sa konstruksyon. Di ako nagtrabaho sa nightclub. Liu Yuan. Mabuti. Maalala kita. May 100 sekretarya ako. Lahat gwapong lalaki. Kailangan mong magsumikap. Trabaho. Magpursige ka. Oo, wala akong asawa ngayon. 30 anyos lang ako. Sa inyong lahat, isa lang ang mapo-promote. Paano ang lolo ko? Sabi ko na. Wala na kaming koneksyon sa batas. Huwag mo na siyang banggitin. Sige, President Wu. Aalis na muna ako. Teka. Magaling ka raw sa baraha. Laro tayo. Ayaw kong sumali. Boss kita. Kung manalo ako ng pera mo, di na masaya. Ano pang premyo kundi pera? Ako ang iyo. Ako ang boss mo. Ang kapal mo naman. Hindi kita pipilitin. Nagtatanong lang ako. Teka. Ikaw talaga. Ang interesting mo naman. Sige na. Peres ng hari, peres ng alas. HMP. Hay, kalimutan mo na. Hindi na ako sasali pa. Mauna na ako. Baka matalo ka na naman. Hintay. Akala mo ba, di ako makakasali? Hindi ka sapat. Nakakabagot. Sige, kung ganoon. Ituloy mo. Presidente. Wala ka nang natitirang. May tataya. Nako. Malas ako nitong mga huling araw. Liu Yuan. Nandyan ka ba? Ang proposisyong ito ay, katamtaman ang feasibility, at hindi maganda ang investment. Presidente. Tayo, kailangan nating pag-aralang mabuti. Sige, ikaw ang mag-evaluate. Magpasya ka, at ibigay mo sa akin. CJ, Ang fiancé mo. Kung tama ang alala ko, apo ka sa tuhod ng matanda, di ba? Sa seniority, tawagin mo akong lola. Ayoko. Pinatagal mo fian ko hanggang ganitong oras. Anong ibig mong sabihin? Hating gabi na. Baka naman ang fiancé mo gustong mag-usap tungkol sa trabaho, di ba? gustong-gusto ko magtrabaho. Mas mabuti nga. May gagawin ako, mauna na ako. Kayo dala, kung may sasabihin man kayo. Dito na kayo mag-usap. Sabihin, anong ginawa mo kanina? Anong ginawa? Ang ginawa ko, wala kang pakialam. Pakialam ko. Hoy, sino nagsabi kahapon? Una, hindi pwedeng i-break ang engagement. Dapat kitang respetuhin. Pangalawa, sa loob ng 3 taon, magkakaroon tayo ng anak. Tapos pwede na tayong maghiwalay. Sino nagsabi niyan? Ako. Dati yun. Ayaw ko na niyan. Ano? Nahuhulog ka ba sa akin? Hindi naman. Talaga? Anong ginagawa mo? Aminin mong mahal mo ako. Huwag kang magpanggap. Hindi. Kapag sinabi kong maghiwalay tayo, pwede kong, hindi mo pwedeng. Hoy, ako. Haha, sisiguradong lalagyan kita ng sumay bukas. Bukas, sa pangalan ko, may event sa pag-appraise ng mga antique. Samahan mo na kaya ako. Alam mo namang ikaw, asawa ko sa ngalan. Sa tingin mo ba'y mapapahiya ako sa'yo? Sa ngayon, sa palagay, ayos ka pa naman. Magsalita ka ng maayos. Maligayang pagdating sa Antique Appraisal Event na Liu Group. Hahatiin ito sa 2 bahagi. Unang parte, paghahain ng kayamanan, magbibigay ng assessment ang aming mga appraiser. Pangalawa, ang pinakamahusay na kayamanan mula sa unang parte ay i-auction, mga kagalang-galang na bisita. Maaari na kayong magpa-appraise ng inyong kayamanan. Ano sa tingin mo? Mukhang interesante. Tingnan ko para sa'yo. Marunong din naman ako. TXA, sigurado. Baka naman, mga drill bits lang ang nakikilala mo. Hanapan mo ako ng upuan. CJ, pakikuha natin ang appraiser nating si Ginoong Liu Yuan.
ang mga nais magpa-appraise ng kanilang kayamanan pumunta sa entablado. Marunong ka ba sa porselana? Sige. Tingnan mo ito para sa akin. Lanan, nakakatuwa ito. Agad niyang inilabas ang pambansang kayamanan. Binata, ano sa palagay mo? Bago ito, parehong bago ang mga ito. Bago. Eh di bago ka rin. Hindi po, hayaan yung ipaliwanag ko. Huwag mong sabihin kung bakit. Una, sabihin mo muna kung ano ito. Ito ay, replikang Tsinghua daw kay Chicken Cup. Hoy, 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 Ginoo, ano po ang ginagawa ninyo? hindi kita pahihintulutan, Mang Daya dito. Hoy, Ginoo, kalma lang po. Ito, Ano nang nangyayari? naku po. Kung papapaglubagay ako, kung Chenghua daw kay ito, eh wala nang totoo sa mundo. Ito ay GSZ, huwag kang magkamali. Bago ito, bago, talagang bago. Nako itong batang to. Yuan, sigurado ka ba? Hindi ka nagkakamali? Impossible, matalas ang mata ko. Tingnan mo ng may magnifying glass. May crackle ang glaze sa bawat piraso. Bago pa ito, Hindi ko kailangan ng magnifying glass. ang mga eksperto ang gumagamit niyan. Pero ikaw hindi. Anong tinitingnan mo? Wala kang alam sa pag-appraise. Hoy, Lolo, tanong kita. Itong Chicken Cup, sa palagay mo magkano ang halaga? Ang 2 tasa na ito. Walang halaga, peke ang mga ito. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Ang crackle sa glaze, hindi lilito kung wala pang 1 siglo. Hindi yan mapepeke. Gets mo? Bakit mo nasabing peke ang mga ito? Hoy, Lolo, sabihin ko sa'yo, kung may oras ka pa mag-alala sa mga ito, dapat iniisip mo na, kung naskam ka na, ang pension mo, wala na yata lahat, di ba? Yee, Lanan. Ang galing mo talaga. Natakot mo ang matanda sa isang pangungus. Hoy, Gino, pwede mo ba itong tignan? Ito'y jade na tupa mula sa Handinas. Peke ba ito? tunay ito. Talagang tunay. Huwag kang gagalaw. Tunay ang suot mong damit. Gino, tungkol sa jade ang tinatanong ko. Ay, tingnan ko. Papatayin kita. Tingnan mo ang jade. Mga bagay mula sa Handinas ay kadalasang peke. Masyado ng luma. Pinapagmukhang lumala. Ay, patingin nga. Totoong artikulo ito. Bakit po, Ginoo? Tunay ba talaga ito? Tunay. May ganito rin ako, sa aking night table. Ah, talaga? Bigyan mo siya ng sertipiko. Liu Suyu, ang lupo ng direktor, ay magkakaroon ng matinding reaksyon sa pagkuha mo ng ganitong klaseng tao bilang appraiser. Liu Suyi, ano ang ginagawa mo dito? Pinadala ako ng kumpanya para tingnan, ginugulo ninyo ang sistema. Ang appraisal auction na ito ay napakahalaga sa kumpanya, lalo na't gusto ng matanda na makuha ang pinakamahusay na kayamanan. Sa tingin ko, hindi ninyo ito magagawa, maging maayos man o hindi. Wala ka namang kinalaman, walang kwenta. Sinong walang kwenta ang sinasabi mo? Sabihin mo, bakit mo mapapatunayang peke ang chicken cup na ito? Dahil, Zhang Layang. Narito ako, aking Panginoon. Paumanhin, nahuli ako. Ang tasa na ito, marami ako nito sa bodega. Ngayon, dala ko ang 1 kilo para sa lahat. Siyam online. 1 yuan bawat isa. Parehong pareho. Ah, parehong-pareho talaga. Panginoon, nalaman mo ang maliit kong negosyo. Ang kapakipakinabang, panluloko lang ng matatanda ang alam mo. Isipin mong swerte ka ngayon. Huwag mong isipin tapos na ito. Sa pangalawang auction, ang mga kayamanan na inauthenticate mo, bibilhin ko lahat at ibibigay sa matanda. Tungkol naman sa'yo, isipin mo itong bakasyon. Huwag mo na ring isipang makipagkumpetensya sa akin. Liu Suyi, ano ang ibig mong sabihin? Ang mga kayamanang na-authenticate ngayon, syempre, kukunin namin. Kukunin nyo, may sapat ba kayong pondo? Mahigit 1 dekada na ang kumpanya ko. Sobrang laki ng pondo namin. Kayo, bumili na lang kayo ng toneladang chicken cups at ibigay sa matanda. Liu Sui, sinisiraan mo ang event ko. Lumalampas ka na. Sino bang may pakialam sa'yo? Pagkatapos ng unang pag-verify, 1-0 kayamanan ang napili namin. Handa na ang aking kumpanya para i-bid ito ng live. Unang item ay jade na tupang nakahiga. Maaari nang magtaya. Ako si Liu Sui ng Angkan Liu. Bigyan niyo ako ng konting respeto. May taya na si Binat. May higit pa ba? Sino ang may lakas ng loob? May panibagong taya si Binat. Paumanhin, kuya. Ang bagay na ito, ako mismo dapat magbigay sa matanda.
Ang lakas ng loob mo. Bakit? Bakit daang-daan ang tinaas ng taya? Sobra namang pagmamalaki. May taya na ang ikatlong binat. Liu Yuan, anong karapatan meron ka? Akala mo ba Zimbabwean dollar ito? Ito lang ang pera natin. Di na natin kayang tumaya. Huwag mag-alala. May plano ako. May taya na si binatang Liu Yuan. Presyong pangkalawakan. Sagad-sagaran na ba? Kaya mo ba talaga? Lampas na ito sa totoong halaga ng merkado. Akala mo ba nasa teleserye ka? Huwag magpanggap kung wala namang pera. Sa subasta, pera lang ang basehan. Binatang Liu Yuan, walang katunggali kanina. Bakit ikaw mismo ang katunggali mo? Dahil masaya ako, dagdagan ko pa. Para hindi isipin ng tangang kapatid ko na naglalaro lang ako. CJ, ganito ba ang labanan? Magpapailaw ako ng Messiah Lantern. Magpailan ng isay high lantern. Pass muna ako. Binabati kita, pere. Takot ka ba o wala lang baya? Wala akong lakas ng loob. Ang galing mo talaga. Magiging honest ako. Yuan, talagang tumigil ka. Pag tumigil ka, paano tayo lalaban? Yung birthday ng matanda? Paano kung wala tayong regalo? Huwag kang mag-alala. May sarili akong paraan. Susunod ay batong ulo ni Badha. Panimulang presyo ay 50,000 yuan. 55,000. May mas mataas pa ba? Binabati si binatang Liu Yuan sa pagkapanal. May mga taong tanga talaga. Jade ang ibibigay ko sa matanda. Ikaw naman, bato lang. Alin sa tingin mo ang magugustuhan niya? Batayang natin bukas sa handaan ang mga regalo. 1,000 beses ang lamang ko. Magising ka nga. Hintayin mong makita ang kahihiyan mo. Liu Yuan, talaga naman. Bato ang regalo mo sa kaarawan. Magkakahiyaan tayo. Hintayin mo, Zhang Liang. Ilang puntos ang laro ngayon? Pinakamagandang setup, 100 puntos. O pala, boss, kaninang umaga, nakita kong nagustuhan mo. Valentino ni May, pamilya tayo. Nakuha ko na para sa'yo. Kilala mo talaga ako. HMM. Bukas, siguradong wawakasan ko si Liu Sui ng tuluyan. Hoy, Liu, ang busy mo. Anong dahilan ng pagpunta mo? may nakita akong kagandahan pagpasok ko. Kaninong medyas ito? Ayan. Sa yaya. Sayaya. Liu Yuan. Ang galing mong magsinungaling. Talagang kakaiba. Yaya mo, nag-Valentino. Sino to? Sinong nagdala ng Valentino dito? Hindi ko alam. Mukhang babaero ka talaga. Marunong ka pang bumili ng mamahalin. Matalas ang mata. Paano ka natalo kay Liu Sui? Mukhang ang laro mo'y pag-aral ng mga medyas. Medyo. Hindi ka ba mahusay magsuri ng kayamanan? Suriin mo nga ito para sa akin. Anong dinastiya ang mga antigong ito? Boutique Edition. Anong brand? Balenciaga. Pagkatalo mo kay Liu, bukas, ibibigay niya ang regalo sa matanda. Ang posisyon ng tagapagmana, hindi na magiging sayo. May sarili akong paraan. Huwag kang magkunwari, ayaw kong makinig. Pumunta ako rito. Para tuparin ang obligasyong magkaanak. Ikaw na ang gumawa. Pupunta na lang ako sa ospital. Nakamedyas ka na. Gusto mo pa akong paggalawin. Paano ka naging taksil? Babaeng taksil. Ako ang taksil. Ang paghawak ng kamay ay biyaya na para sa... Huwag mo nang isipin ang nangyari noon. Pinapalampas ko ba ang masamang ugali mo? Anong lakas ng loob mo? Tignan natin kung kaya ko. Ayos yan. Pwede ka nang umalis. Naka-sage mode na ako ngayon. Liu Yuan. Pagkapanganak ko sa bata, wala na akong utang na loob sa pamilya. Ayaw kong mahiya ulit sa'yo. Hoy, teka. Bukas ang birthday banquet ng matanda. Plano kong bigyan siya ng malaking bato. Kung mahiya tayo, sabay tayo. Pupunta ako sa birthday banquet. Kung gusto mong mahiya, ikaw na lang. Ang makakasama sa buhay ko, dapat responsable at may pagkatao. Hindi katulad mo, nakahihiyan. Hintayin mo lang. Lahat ng aso ay may sariling araw na tagumpay. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang binata. Naway mabiyayaan ang matanda ng mahabang masayang buhay. Mabuti, tayong lahat ay pamilya dito.
Upo na tayo. Hahaha, masaya ngayong araw. Naway maging singhaba ng kabundukan ang buhay ng ating Panginoon. Ngayon, narito ang mga apo para maghandog ng mga regalo. Ilabas ang aking Jade na nakahigang tupa ng Han Dynasty. Jade na nakahigang tupa ng Han Dynasty. Ang panganay na Young Master ay tunay na mapagmalasakit. Tingnan natin ito. Palawakin natin ang ating pananaw. Naku, ito ay pambihira. Pinaghirapan mo talaga. Hahaha. Walang hirap po yun, Lolo. Nagkakahalaga lamang. Basta't masaya si Lolo, ako'y handa. May iba pa bang apo nagbibigay ng regalo sa Jade na nakahigang tupang ito? Sino ang makakapantay? Ang mga susunod ay nahihiyang magpakita. Lolo, ang negosyo ko'y umunlad nitong 10 taon. Salamat sa inyong pagpapala. Ito pong Han Dynasty Jade na tupang nakahiga ay tanda ng pasasalamat ng inyong apo. Nakikita ko. May iba pa bang maghahandog? Kung wala, maghapunan na tayo, mga kapatid. Siyempre. Ilabas ang aking regalo. Yuan, wag. Isang bato lamang iyan. Ang ikatlong anak na lalaki ng pamilya Liu. Ipinapakita ni Liu Yuan ang balding ulo ng Bodha. Hindi ako nagkakamali, hindi ba? Ano ang ipinakita ng ikatlong anak na? Kung ito ang inyong tinitingnan, ito'y balding ulo ng Bodha. Tama nga kayo. Ano ba ang nilalayo ng ikatlong anak na Liu? Bato ang ipinagregalo. Nababaliw na talaga. Siya'y nawalan na ng ulira. Liu Yuan, ito'y kapistahan ng kaarawan ni Lolo. Anong ibig sabihin ng pagbibigay ng balding Bodha? Ano ang masama sa pagbibigay ng balding Bodha? Ito ay isang pagdiriwang ng kaarawan. Ikaw ay nagbibigay ng basag na bato at itatanong mo kung ano ang mali. Alam mo ba, ang asal na ito ay nagdudulot ng kahihiyan sa pamilyang Liu. Tama si Kuya. Bilang miyembro ng pamilya Leo, sa isang pagdiriwang, pagpapakita ng di kilalang balding Buddha. Ang ganitong pag-uugali ay tiyak na magiging katawa-tawa. Narito na si Kinyon. Kuya, nabalitaan kong malaki ang ginastos mo sa auction para makuha ang Han Dynasty na Jade na tupang-tupa bilang regalo kay Lolo. May gustong makipag-agawan sa akin. Pero anong laban ko? Gusto niyang sirain ang plano ko. Talagang ikaw ito, ang aking batihing kuya. Kinyon, anong regalo ang inihanda mo para kay Lolo? Ha, hindi naman makakapantay sa'yo, kuya. Ang pangalawang anak ng pamilyang Liu, si Liu Kinyo, ay naghandog ng gintong Jade Rui. Hindi ka magkakamali dyan. Ang pangalawang binata ay nagbigay ng gintong Jade Rui. Kasintahan ba ito ng Jade na tupa? Ang gintong Jade Rui na ito ay personal na gamit ni Emperor Yongdong ng Ming Dynasty. Kung ikukumpara sa Jade na tupa, pareho silang walang katumbas na yaman, walang panama. Ganoon ba kayaman? Mabuti. Hindi ko inasahang ang kapatid kong bunso ay maghahandog ng ganoong kayamang regalo. Bakit hindi ko alam na may ganoong yaman sa bansa? Wala naman akong espesyal na kakayahan. Binili ko lang ito mula sa ibang bansa. At ipinadala gamit ng pribadong eroplano. Talagang mabuti ang aking bunso. Palihim, nakakuha ka ng ganoong kayaman. Ha, lahat ito para kay Lolo. Liu Yuan, tingnan mo ang mga kuya kung anong klase ang mga regalo nila at tignan mo ang iyong regalo. Nakakaasar talaga. Suyu. Pusta tayo. Ano? Pustahan natin kung aling regalo ang mas maganda sa amin. Kung ako ang manalo, susundin mo lahat ng gusto ko. At kung ikaw ang matalo, Kung ako ang matalo, susundin ko lahat ng gusto mo. talagang mapagplano ka. Kapag natalo ka, susundin mo na ako sa pamilya. Gagawin mo lahat ng sasabihin. Walang problema. May iba pa bang may regalo? Ang dalawang binata ng pamilyang Liu, isa ay naghandog ng Jade na tupa, ang isa naman ay gintong Jade Rui. Sino pa ba ang magpapakita ngayon, di ba? Haha. Dalawang napakamahalagang regalo. Maliwanag na, ang dalawang ito ay tunay na mabuting anak. Ang mga regalo ng panganay at pangalawang binata ay talagang kahanga-hanga. Pero ang regalo ng pangatlong binata ay mahirap ilarawan, di ba? Nabalitaan kong na ang pangatlong binata ay galing lang sa konstruksyon. Normal lang na hindi maayos ang regalo niya. Naiintindihan naman, di ba? Ganoon ba, mula ngayon, ang pangatlong binata ay magiging katatawanan sa lungsod ng Hua. Bato lang na Bodha ang regalo. Nararapat lamang siyang pagtawanan. Butler, sabihin mo sa lahat. Lolo, makikiusap po ang apo ninyo. Naipakuha na ang batong Bodha ni Yuan. Opo, Lolo. Ang batong Buddha na ito ay nakakahiya kapag kasama ng dalawang mahalagang yaman. Opo, Lolo, nakasalalay ang reputasyon ng pamilya natin. Pakiusap, Lolo. Paalisin na ang batong Buddha. Alisin na. Kung ganun. Butler, kung gayon. Sandali, Lolo. Yiyuan, may tutol ka ba? Ang sinabi ng dalawang kuya tungkol sa batong ulo ni Bodha na ilagay sa tabi ng kanilang regalo ay wala akong tutol. Nakakahiyaman, pero ang dapat alisin ay hindi ang ulo ni Bodha, kundi ang dalawang bagay na yon. Liu Yuan, alam mo ba ang sinasabi mo? Leo Yiyuan, sinasaniban ka ba? Baka mo makapagmakaawa ng ganito? Baliw ba ang ikatlong binatang Panginoon? Gusto niyang itago ang sirang batong Bodha at kunin ang dalawang kayamanan. Naku, itapon na yan. Kung tatanungin mo ako, ang ikatlong binata ng Liu ay si Raul. Kung hindi siya baliw, bakit siya maghahandog ng basag na bato?
Liu Yuan, birthday ito ni Lolo, hindi playground. Liu Yuan, kung wala kang maibigay na rason, papakiusapan ko si Lolo, na palayasin ka. Yuan, tama na ang kalokohan. Itapon na yan. Suyu, huwag mong kalimutan ang pustahan. Mga kasama, kung mapapatunayan, walang kwenta ang dalawang ito, at ang batong Buddha ko ang tunay na kayamanan. Liu Yuan, sinasabi mong basura ang aming kayamanan. Huwag kang magbaligtad ng katotohanan. Liu Yuan, sino ka ba, para hamakin ang aming mga regalo, na walang halaga, at ang sira mong bato ang tunay na kayamanan? Baliw talaga, nawawala na ba sa sarili ang ikatlong binata? Basura lang ang mga regalong to, ang basura ay ginagawang kayamanan. Gaano ka kabaliw para magsabi ng ganyan? Yuan, tama na yan. Lolo, pinagpipilitan ng apo ninyo, humingi ng pahintulot. Patutunayan ng apo ninyo, ang katotohanan ng aking sinabi. Kung ganun ang sinabi ni Yuan, Lolo, ang hiling ni Yuan, ay paratang sa kakulangan namin ng may sasabihin din ako. oo, Lolo, kung may hiling si Liu Yuan, meron din ako. Sige, dahil may mga hiling kayo, pakinggan natin. Lolo, sinasabi ni Yuan, na walang halaga ang aming mga regalo, ni Kinyun at sa akin. Kaya hihilingin kong, kung matalo si Yuan, bawiin niyo ang karapatan, niyang maging tagapagmana. Lolo, ang kahilingan ng kapatid ko ay kahilingan ko rin. Yuan, narinig mo na ang sinabi ng iyong dalawang kuya. Ano ang masasabi mo? Lolo, kung ako'y mabigo, alisan niyo ako ng karapatan sa mana. Ngunit kung magtagumpay ako, dapat may gantimpala at parusa. Haha, nako naman. Marunong pa siyang humingi ng gantimpala. Karapat dapat sa angkan ng Leo. Isang mabuting binata. Sige, kung mapatunayan mo nga, bibigyan kita ng 1% ng shares ng pamilya Leo. Ano? 1% ng shares ng Liu Group. Lolo, hindi ba't sobra na ito? 1% ng shares ng grupo. Mas malaki pa ito sa amin magkapatid, na 0.5% lang ang pinagsama. Ngunit kung siya'y mabaygo, ang 1% na share na ito, ay pantay na hahatiin sa inyong magkakapatid. CJ, Kuya, tingnan mo si Liu Yuan. May tiwala ba talaga siya? nagpapanggap lang siya, nagpapakitang gilas. Ang aking Han Dynasty Jade Reclining Sheet. Paano naging walang halaga? Tama, ang aking Golden Jade Rui ay walang katumbas. Kahit mabasag man, kayamanan pa rin. Hayaan niyang magpanggap. Pag natalo siya, aalisan siya ng matanda ng karapatan bilang tagapagmana. Palalayasin natin siya sa angkan Liu. Lene, Yuan, ang lakas ng loob mo. May tiwala ka ba? syempre. Ang pagbagsak ng imperyo ay ekspertisyo ko. Yuan, umpisahan na natin. Walang problema, pero kailangan ko ng tulong. Butler, tulungan mo siya. Lahat ng kailangan ni Yuan. Ayusin mo. Opo, binibini Iwan. Nasa serbisyo nyo. Butler, anong ginagawa mo? Ano ang nangyayari? Hindi ko alam. Bakit nila pinatay ang ilaw? Hindi ba dapat patunayan niyang walang halaga? Ang dalawang kayamanang ito. Sinong nakakaalam? Liu Yuan, kailangan mong magtagumpay. Handa na ba kayong lahat? Ang susunod ay, ang sandali ng himala. Ano ito? Naku, ibig sabihin ba nito, na peke ang kanilang mga regalo? Yuan, nagawa mo talaga. Impossible, impossible. Ang aking Han Dynasty Jade Reclining Sheet. Paano nagkaproblema? Fake? Lahat ito'y peke. Liu Yuan, ikaw ang may gawa nito, di ba? Modernong kopya lang ang aking Jade Rui. Imposible. Ginestusan ko ito. Binili ko ito. Lolo, nandito ang ebidensya. Modernong kopya lang ang mga ito. Walang silbi ang mga ito. May problema ba? Ano? Parehong peke ang mga ito. Nakalagay paggawa ng Zhang Corporation. Ano pang duda? Buti, ngayon silang dalawa, ang napahiya. Magkasama silang gumastos. Nang ganito kalaki, di ba? Hahaha. Bumili sila ng walang kwentang bagay. Bumaliktad ang sitwasyon. Ang Stone Buddha Head ay hindi gaano, pero mas mabuti kaysa sa peking ito. Ginamit niya ang walang kwentang ulo ng Badha para makuha ang 1% na shares ng Liu Corporation. Napakagaling ng pangatlong binata. Sui at Chinggyeon. Napatunayan na ni Yuan na peke ang mga regalo ninyo. Kaya nanalo sa postahan si Yuan. Hindi po, Lolo. Ayaw kong tanggapin. Oo, Lolo. Ayaw ko ring tanggapin. Bakit ayaw ninyong tanggapin? Lolo, kahit modernong crafts lang, ang aming mga handog, hindi naman walang halaga. Oo nga, kahit reproduction lang. Ang aking Rui, baka mas mataas pa. Ang halaga nito kaysa sa ulo ng Buddha na yan. Sinabi ni Iwan, na patutunayan niya, walang halaga ang aming mga handog, saka lang siya mananalo. Umaatras ba kayong dalawa? Yuan, ano ang masasabi mo? Ang ibig niyong sabihin, kapag mas mababa, ang halaga ng inyong mga regalo, kaysa sa Buddha Head ko, saka lang ako mananalo. Opo, Lolo. Kung ang kanilang mga regalo ay mas mababa ang halaga kaysa sa aking Buddha Head, ako ang mananalo at akin ang shares ng korporasyon. Oo. CJ. Butler. Halika na. Patutunayan ko.
Kuya, hindi niya kaya yan, di ba? Paano mangyayari yon? Isang batong walang kwenta, na kahit nakakalat sa kalsada, walang kukuha. Tama ka dyan. Ang kanyang Buddha head. Ang tunay na walang halaga. Magagawa talaga ni Yuan yan. Hintayin din yung makita. Siya, HMPH. Kung totoo man yan, Buddha head na yan, edi. Di ano, Ayaw kong sabihin sa'yo. ayaw mong sabihin, takot ka lang talaga. Mga kasama, dilat ang mga mata nyo. Lahat tayo, maging alerto. Ito ay Jade, sa loob ng bato, ay mayroon palang perpektong puting badha na gawa sa Jade. Pambihira ang badhahead na ito. Impossible, malinaw na walang kwentang bato ito. Paano ito naging Jade? Hindi ako naniniwala. Bakit ang basura niya ay naging kayamanan? Ang kayamanan natin ay naging basura? Mga kapatid, ito ay badhahead na gawa sa Jade. Wala ba itong halaga? Kung ikumpara sa inyo, Pick ito. Kailangan ko ng eksperto para patunayan ito. Panlilinlang lang ang lahat ng ito. Lolo, talagang peke ito. Paano nagkaroon ng Buddha head na jade sa batong ito? May kalokohan siguro dito. Pagbati, po. Sa likod namin ay isang ekspertong tagapaghalaga ng pambansang kayamanan. Ginoong Liu, ang puting badhahead na Jade na ito ay tunay na badhahead ng Tangming Hall. Ito pala ay ang maalamat na nawawalang badhahead ng Tangming Hall. Isang kayamanan, tunay na kayamanan. sino ang mag-aakala na may itinatagong kayamanan sa loob ng batong badhahead? Ang apo ninyo na si Liu Yuan ay inihahandog ang badhahead ng Tangming Hall bilang pagbati. Pagbati ho. Ha ha ha, mabuting apo. Yuan, ikaw ang nagwagi. Buckler, sabihin mo sa abogado, nadagdagan ng 1% shares, ang pangalan ni Yuan. Katotohanang nakakubli sa kasinungalingan, ang palabas sa kaarawan ng matanda kagabi ay isang mahusay na dulaan. Ganito lagi ang laban sa pamanang kayamanan. HMPH. Malinaw ang pagkakaintindi mo. Profesional ako. Ngayong mayroon ka ng 1% shares sa grupo, ikaw ay itinuturing ng direktor. Magiging sekretarya mo pa rin ako. Isang karangalan ang maging sekretarya ni President Wu. Ang lakas ng loob mo. Laruin natin ulit ang laro. Isang round pa, isang damit ang tanggal. Oo. Umpisahan natin muli. Bakit hindi ituloy? Ako ang boss. Ako ang may batas. May pribilehyo ang ranggo. CJ, kahit simulan muli, hindi talaga ako matatalo. Hindi pa sure ang resulta. Laban tayo. Laban. Tatlo may pairs. Royal flush, isang tres. Tuloy. Hindi talaga ako naniniwala. Aish, nakasasama ang pagsusugal. And Wu. Ang talo ang magbabayad. Pamilyar na eksena. Gusto ko sana. Pero sa drama na ito, hindi pwede ang harem. Kaya kung walang aberya, 3, 2, 1. Gaya ng inaasahan. Batang isip, huwag mo akong sisihin. Wu, tatakasan mo ba ito? May sisihin na naman ako. Wu, kung ganoon ang pagtingin mo, huwag mo na akong sisihin. Kung ipipilit ko ito, Ikaw. Mukhang may emergency. ano nang pakialam ko? HM, ang kapal ng mukha mo'y katulad ng mga leon noong una. Walang hiya talaga. Ayan ang diskarte. Diskarte ba tawag yan? Ito ang tunay na ako. Sige. Tapusin na natin to ngayon. May utang na loob ako sa'yo. Usapan yan. Hindi mo ako pakakawalan. Pasok. Wu, may masamang nangyari. Ang chairman, siya. Hindi naman siya estranghero. Anong problema ng chairman? Ang chairman, ipinapahanda niya ang kasal ng third young master. Kasalan nila Liu Suyu. Anong problema doon? Kung magpapanik ka ulit, matatanggal ka. Isang araw lang ang binigay ng chairman. Ano? Isang araw para magplano ng kasal. Robot bang turing niya sa akin? Wu, ano nang gagawin natin? Anong gagawin natin? Ano ba? Ipatawag ang lahat ng departamento. Kumpletong plano sa 3 oras. Kausapin ang host ng hotel. May progreso dapat bago mag-lunch. Opo. Third young master Liu. Kasalan mo, ha? May problema ka, Wu? Ayaw mo. Sabihin mo, kung matutulog ako sa'yo. Gusto pa kaya ni Liu Suyu sa'yo? Wala akong problema dyan. Pero bawal sa patakaran. Nakakainip, umalis ka na rin. Pwede akong umalis. Pero huwag mong kalimutan, Wu. May utang ka pa sa akin. Lumabas ka. CJ, Nakakairita. Siguro may utang ako sa kanya sa nakaraan. Yang pasaway na yan.
Itong matanda, ginagawa talaga ang gusto. Patugon sa kasal. Noong nakaraan, sa handaan, ng chairman, siya ang bida. Paborito siya ng chairman. Hindi ba normal yon? Kinyon, kung magpapatuloy ito, ang pwesto ng tagapagmana, mapupunta sa kanya. Handa ka bang tanggapin niya? Kuya, pinapalakas mo ang loob ng iba. Pinapahina naman ang sarili natin. Ang tagapagmana? Isang construction worker lang siya. Bakit siya? Dahil siya ang paborito ng chairman. Ang pabor na ito, mabilis dumating. Mabilis din mawala. Kinyon, mukhang may plano ka. Kuya, maghintay ka lang. Anong makikita? Panoorin mo siyang magtayo ng gusali, magpaaliw sa mga bisita. At panoorin siyang mabagsak. Itong matanda, gaanong pagmamahal ang ibinibigay niya sa ikakapat na ginoo. Kakakabalik lang niya, pinag-isang tabi na agad kay Liu Suyu. Huwag mong maliitin ang ikakapat na ginoo. Siya talaga ang bida. Sa handaan. Totoo, ngayon lahat nagsasabi. Siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Liu. Kuya, ikaw ang kumalat? Hindi, huwag kang magsalita ng walang basehan. Anong kinalaman ko sa sasabihin ng iba? Kuya, tumigil ka sa pagpapanggap. Tayo lang dalawa ang nakakaalam. Ayaw ng chairman sa mga chismis na ito. Hindi ako ang gumawa. Sino pa ba kundi ikaw? Huwag na nating pag-usapan yan. Kinyon, ano ba ang ipinapakita mo sa akin? Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi pa tamang oras. Mga kagalang-galang, ngayon ay ang kasal ng aking pangatlong anak na si Liu Yuan at Suyu. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Kayo po ay masyadong mabait. Masayang okasyon ito. Narito kami para makibahagi sa saya. Mabuting tagapangasiwa. Samahan ninyo po ang mga bisita. Maaari na pong umupo ang lahat. Dumating na ang mapalad na oras. Pasukin na ang mag-asawa. Unang yukod sa langit at lupa. Pangalawang yukod sa mga magulang. Kinyon, ano ba talaga ang binabalak mo? Nagsisimula na silang yumuko malapit nang matapos ang seremonya. Kuya, nag-aalala ka na naman. Paano ako hindi mababahala? Nasa mabuting kalagayan, si Yuan sa matanda. At ngayon kasama si Suyu, magiging mahirap ang buhay natin. Huwag kang mataranta, kuya. Ang kasal niyang ito, hindi matutuloy. Manood ka lang. Ikatlong yukod. Huwag. Hindi sila pwedeng ikasal. Anong kapal ng mukha? Sino ka? Pangahas mong ginambala ang kasal ng ikakapat na ginoo. Buntis ako sa anak ni Liu Yiyuan. Kaya, hindi sila pwedeng magpakasal. Yiyuan, hindi ka naman ganyan kababa. Binuntis mo ang babaeng ito. Tapos, paano mo? Pakakasalan si Suyo? Yuan, ginamit mo siya't iniwan. Hindi mo ba alam ayaw ni Lolo? Sa mga nagpapabaya sa kapwa. Leo Yiyuan, ano ang nangyayari? Lolo, ipapaliwanag ko po. Kay Suyu ang lahat. Pumunta ka sa kasal ko para guluhin ito. Anong balak mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Liu Yiyuan. Buntis ako sa anak mo. Huwag mong pakasalan siya. Zhang Layang. Narito po ako. Alamin mo agad kung sino talaga ang ama ng sanggol niya. Opo. Ang dugo ay dumadaloy sa wing, utang na pag-ibig. Upang malaman ng totoong ama, ang sanggol sa sinapupunan ng babaeng ito ay siya na naman. Hindi niya. Moari talaga, di ba? Huwag kang kabahan, Kinyon. Ang lahat ng panghula ay panloloko. Pero noong nakaraan, noon lang siya sinuwerte. Huwag mo siyang patakotin. Noon lang siya sinuwerte. Anong panghuhula? Peke lahat yan. May nakita ba kayo? Nagawa ko na ang tungkulin ko. Ang salapi ay dumadaloy sa wing. Bumababa ang itim na tigre sa bundok. Ang tao ay nasa timog silangan. Mixing mangas, nakahandang braso, peklat na hugis gasokle. Ang kanyang kanang braso ay may tato ng putol na ahas. Opo, sir. Ayon kay Zhang Liang, hulihin niyo siya. Opo, sir. Ang kanyang hula ay totoo nga. Hindi ko alam. Alam ko lang. Ex-girlfriend siya ni Liu Yiyuan. Buntis siya. Wala na akong ibang alam. Ikaw. Bibigyan kita ng paliwanag. Nagtupad na ako sa kanyang utos. Kaya, Anong gagawin mo? Wala akong alam. Hindi ko siya kilala. Anong gusto mo? Kinyon, anak ba talaga niya to? Hindi ko alam. Liu Yiyuan, kahit ayaw mong aminin, anak mo to, hindi mo pwedeng basta kumuha ng tao at sabihing ama siya. Yuan, ang mga lalaki ng Angkan Liu, nagpapahalaga sa pagkatao at pananagutan. Anong ebidensya meron ka para sabihing ako ang ama? Aminin mo na, okay lang kahit di mo aminin. Zhang Layang. Opo. Liu Yuan, tigilan mo yung pagiging misteryoso. Ebidensya ang gusto naming makita, hindi yang kabaliwan. Panloloko lang yang mga yan. Exact, Liu Yiyuan. Ang panghuhula ay panloloko lang. Ano mang resulta makuha mo, ikaw lang naman gumagawa nun. Wala kang ebidensya. Sabi mo pinahula ko kay Zhang Liang. Wang Xi, huling tanong ko na. Ang bata sa tiyan mo, sino ang ama? Anak mo to, Liu Yiyuan. Itatangi mo pa ba? Hindi ka ayaw, hanggang sa makitang kabaong, di ba? Ngayon, papapanoorin kita. Mamatay ng may kaalaman. Zhang Layang. Opo. Ano yan?
Katunayan yan, kung sino ang ama ng bata, kaninong litrato yan. Hindi mo ba sinabi? Noon binati. Di ba sinabi ng mga kapatid kong hindi siya? Naniniwala ka sa kanila? Ayoko nang makipagtalo. At saka, marami pa akong ibang paraan. Ano na naman to? Manood ka na lang. Oh, Kuya Kinyon, sabi mo si Wang King, hindi ama, ng sanggol sa tiyan niya, di ba? Siyempre, Kinyon, parang may kakaiba sa sitwasyon. huwag kang mag-alala. Kahit pa siya'y magaling magsalita, siya ang tatay ng bata ngayon. Bro Kinyon, huwag kang bawi sa salita mo. Kapag ako si Liu Qingdian ang nagsalita, panata ko yan. Hindi ako magbabago ng kwento. Ito ang pangalawang anak ng Liu family at ng babaeng yon. Nasa harap ito ng Obgyn Department. Hindi lang silang dalawa, kasama rin ang binatang yon. Sila tatlo. Bakit nasa Obgyn Department? Kuya Kinyon, kayo ni Wang King, bakit nyo sinamahan ang buntis? Sa Obgyn Department, sa tingin mo ba, si Wang King? Hindi ama ng sanggol niya, kaninong anak kaya? Qingdian, paano mo ipapaliwanag ang mga litrato? Lolo, walang patunay ang mga litrato. Lumapit siya sa akin. Sabi niya anak ni Yuan ang dinadala para sa negosyo ng Liu family. Iniwan niya ito, kaya ko siya sinamahan. Lolo, ang anak ni Yuan ay parte rin ng lahi natin. Kung ako si Kinyon, sasamahan ko rin siya. Hindi ko inasahan na may pinapasunod si Yuan para lihim na. Punahan ako ng litrato. Yun pala ang totoo. Binata Kinyon, napakabait mo talaga. Kung totoo yan, si Liu Yuan ay tunay na walang puso. Gagong tao. Hindi siya karapat-dapat magpakasal. Cancel ang kasal ng gagong yan. Ano sa palagay mo, kuya? Nagtagumpay tayo. Magaling ang ginawa mo. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, marami pa akong plano. Bukod dito, Liu Yuan, paano mo ito ipapaliwanag? Zhang Layang, gaano pa katagal? 3 minuto sapat na. Lolo, pwede bang 3 minuto? Sa loob ng 3 minuto, bibigyan ko kayo ng kasiyasyang kasagutan. 3 minuto. Sige, matanda. Ngayong araw na ito, bibigyan kita ng 3 minuto. Salamat po, Lolo. Zhang Layang, Fan Kuai. Narito, Trabaho na. Tapos na ang 3 minuto. Liu Yuan, may sasabihin ka pa ba? tapos na ang oras. Hindi pa rin nakabalik yung dalawa. Sa tingin ba nila wala ka ng pag-asa? Kaya takas na? Ha ha ha. Yuan, nasaang banda na ang maging totoo ka? Tapos ka na. Kaya iniwan ka na. Hoy, huwag kapatid, hindi to katapusan. Sa eksaktong oras na yon, 2 minuto at 12 segundo. May 48 segundo pa. 3 minuto pala. Ano magagawa mo sa ganyang ikling oras? Liu Yuan, magpasuko ka na kaya? Sabihin ko na, sa buhay ko, isa lang ang nakapagpatalo sa akin. Sino pa ang karapat-dapat na magpatalo sa akin? At kahit pa yung tao na yon, hindi ba't ako pa rin ang nanalo? 1-0, siyam, 8. 1-0, siyam, 8. 7, 6, 5. 4, 3, 2. 4, 3, 2. 1-0. Tapos na ang oras. Liu Yuan, may sasabihin ka pa ba? Bumalik na sila. Bumalik na talaga sila. Anong kinalaman ng pagbalik nila ngayong araw na ito? Ikaw ang gagawang tao. Kuya Kinyon, sabi mo kanina, sa akala mo, ako ang ama ng sanggol na ito. Kaya ka pumunta sa Obgyn, di ba? Siyempre, CJ. Lahat, tignang mabuti. Ano ito? Isang pirasong papel. Anong gagawin niya sa papel? Yuan, ano ito? Ito ang anak ni Wang Xi at ang aking paternity test. Imposible. Paano kayong dalawa na may anak sa sinapupunan? Nakapag-paternity test? Peke ito. Mga tauhan ni Zhang Liang, nakakuha ng litrato ninyong dalawa sa obstetrics department. Siyempre, natakot ako. Kaya nagmadali akong pumunta sa ospital para magpa-paternity test. Ayon sa DNA comparison, hindi si Liu Yuan ang tunay na ama. Ang chance ang siya ang tunay na ama ay 0.0001%. Iniisip ko, kung sapat na ang resulta nitong paternity test, bilang patunay, sapat na ba? Na pala, hindi ito fake. Galing ito sa profesional na institusyon, at may official seal. Ha, ang kapal ng mukha mo. Maglakas loob kang dungisan. Ang angkan ng pamilya Liu. Nagkamali ako, pero hindi ko matiis. Bakit si Liu Yuan, ang makapag-asawa, sa mayamang pamilya at makinabang sa yaman? Hindi lang pagkakamali ito, takot ka lang. Sa alam ko, hindi kayang gawin ni Wang Xi ito. May nasa likod, nito na nag-utos sa kanya. Anong ibig mong sabihin na may nag-utos? Paano may mag-uutos sa kanya? Liu Yuan, huwag kang magbintang. Hoy kuya, hindi kita sinisisi. Bakit ka nagpapanik? Tama na, Butler. Ipalabas ang dalawang ito. Ituloy ang kasal. Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako, bitawan ninyo ako. Ituloy ang kasal. Mag-asawa, magkilingan kayo. Mahal kong asawa, nandito na ang iyong esposo. Ang baho ng alak. Maligo ka. Anong maliligo? Ako ang anak ng langit. Sino ang may lakas ng loob na utusan ako? Lasing na lasing ka na. Hindi ako lasing. Hoy! CJ, Zhang Liang, Fan Kuai, kayong dalawa, ang kapal niyong sipain. Ang pader ko, lumabas kayo. Ito ay pangangaliwa. Oo,
Oo. Ito ay pangangaliwa. Panginoon, hindi pwede. Hoy, sandali lang. Narinig ko lang, na tinawag ng amo ang pangalan ng kabit. Narinig mo rin ba? Baka naman. Ano bang uusapan nila? Anak ng langit at kerida, ang amo ko'y dakila sa lahat. At, kayong dalawa, bakit nasa kwarto namin kayo? Kayo'y, umalis na rito agad. Makahahad lang kayo sa gabi ko. Papatayin ko kayo. Liu Yuan, ipaliwanag mo to. Ano na kinalaman ng amo at kabit? Ang galing mo, nandito ka pa rin. Liu Yuan, huwag kang lalapit. Huwag mong kalimutan, ang 3 patakaran. Putang inang Liu Yuan. Nakapag-asawa talaga. Siya kay Liu Suyen. Kuya, anong gagawin natin? Kasalanan mo to, di mo siya nahuli. Muntik na tayong maungusan. Di ko inakala, na magpa-arrange siya ng paternity test para sa kanya at sanggol sa tiyan ng babae. Pero, dahil paborito siya ni Lolo, kung hindi, saan siya kukuha ng pagkakataon? Tama. Kasalanan lahat ni Lolo kung bakit paborito si Liu Yuan. Kung ganon, wala siyang sisihan sa gagawin ko. Kuya, ano balak mo? Ang kumpanya ngayon ay pinamamahalaan ni Wu Zixuan. Basta makuha lang natin ang tulong ni Wu Zixuan. Sino ang mananaig ay hindi pa sigurado. Kuya, bakit tinatawag mo sa pangalan si Lola? Di naman siya masyadong matanda sa atin. Saka, nung pinakasalan niya ang matandang yun, kaya pa kaya nung matanda, mahirap masabi. Kahit na, dating asawa siya ng matanda. Pero ngayon, di ba hiniwalayan na siya? Kaya, anong gagawin natin? Simple lang. Babae si Wu Zixuan. Paano mabubuhay ang babae na walang lalaki? Susuhulan natin mga tauhan niya. Basta makuha ko siya. Sasama siya sa ating panig. Kuya, gusto mo ba? Pero gagana kaya yon? Bukod dyan, ano pa bang paraan ang meron ka para umanga tayo? Sige, gawin na natin. O CJ, Kinyon, umuwi ka muna. Mamayang hapon alis ang matanda. Tayo na ang kikilos. Sige. Leo Sui, bakit ikaw ang makakakuha sa kanya? Kung kaya mong makuha, kaya ko rin. Kuya, kamusta na ang plano? 2 minutong nakalipas. Pinapadala ko na ang kape na may halong droga. Gaano katagal bago umepekto? 3 hanggang 5 minuto. Eh di malapit na yon. Panahon na. Ano? Gusto akong makita ni Lolo ngayon. Buwisit. Bakit ngayon pa? Sige, naintindihan ko. Anong problema? Gusto ka raw makita ni Lolo. Itong matandang yawa, di ko malaman anong nangyari sa kanya. Aakyat na ako. Bantayan mo dito, huwag papapasukin kahit sino. Huwag kang mag-alala, ako na bahala, walang problema talaga. Kinyon. Sa hinaharap ako'y hindi na magtataksil sa'yo. Kapatid kong mahal. Kung hindi ko ginamit ang pangalan ng matanda para lokohin ka, paano mapapasa akin ang plano mo? Di ko inakala, na magkakaroon ng ganitong swerte sa akin. Ha ha ha. Ano kaya kinakatawa niya? Ang pangit ng tawa niya, huwag ka nang tumawa sa susunod. Hoy, bakit si Liu Qingyun pa? Hindi bale. Kalimutan mo na. Na pala. Ano bang gusto ni Presidente Wu sa akin? Ano kaya yon? President Wu, bakit ang bagal mo? Mainit ang pakiramdam ko. Nalason. Sino ang nagdroga sa'yo? Kanino ka nang lalait? Ganito ba ang pagsubok sa mga kadre? Kung walang antidote, masasaktan ang katawan mo. Hindi rin tama para sa akin. Kailangan ko si Suyo. Pinapaghanda ko ng antidote ang doktor. Ibigay mo lang kay Presidente. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano ang nangyayari. Tinawagan ako ni Presidente Wu at pinapunta ako para hanapin siya. Pagkalabas ko sa pasilyo, nakita kong kakaiba ang ngiti ni Liu Qingyun kaya pinatumba ko siya. Pagpasok ko, sa loob, ay ganito na, ang kanyang kalagayan. Si Liu Qingyun. Duda akong kaya niya.
Kung hindi siya, sino kaya ang may gawa? Si Liu Sui. Pero ang gusto nilang makuha. Tiyak nakita nila ang pagpapakasal natin, kaya nagpakawala sila. Kaya, nagpakapursigi sila. Ginamit nila ang masamang paraan para makuha si Presidente Wu. Sa takot o pilit man, mapipilitan siyang sumunod. Mukhang desperado na sila. Pero, bakit kasama si Liu Qingyun sa plano ni Liu Sui? Buwisit, pumunta ako sa opisina ng matanda, pero hindi naman daw niya ako tinawa. Pinagalitan pa ako. Totoo. Yung asistenteng nag-utos sa akin na pumunta doon ay nawawala na rin. Nakakagalit talaga. Mukhang, may nagbabalak laban sa atin. Sinira ng pataksil na atake ang plano ko kapag nalaman ko kung sino ang traidor. Sisiguraduhin kong pagsisihan mo to. Napala, Qingyun. Sabi mo natumba ka, pagkalabas ko. Oo, pare, masakit pa leeg ko. Buwisit, sino ba talaga ang may balak sa akin? Pare, kilala mo ako. Sumusunod lang ako sa'yo, wala akong balak. Qingyun, naniniwala ako sa'yo. Pare, sa palagay mo, posible kayang si Liu Yiyuan? Sa'yo ba ang pinagtatangkan? Malamang si Liu Yiyuan ang nasa likod nito. Hindi naman natin siya ginulo. Pero siya, ang may pakana. Pare, paborito na siya ng matanda. Kung hindi man, si Wu Zishen ay kakampi rin niya. Pati si Liu Suyen, mahihirapan tayo kumilos laban sa kanya. Hindi, Qingyun. Mali ka. Ngayon pa nga, ang tamang panahon para dumanas siya. Ha? Huwag mong kalimutan. Binigyan ng droga si Wu Zixuan. Sa palagay mo ba, pakakawalan siya ni Liu Yuan? Hindi talaga. Matanda man si Wu Zishen. Pero ang katawan at mukha niya, parang hinog na melon. Sinong lalaki ang makakatiis dyan? May gustong manira sa akin. Kahit hiwalay na sina Wu Zixuan, sa matanda, ex-wife pa rin siya. Bagong kasal naman si Liu Yuan, kapag nalaman ni Liu Suyon, ang relasyon ni na Liu Yuan at Wu Zixuan. Tiyak maglalaban, sina Liu Suyan at Liu Yiyuan. Kung lalala pa ang sitwasyon, aabot yan sa tenga ng matanda. Saka tayo makikinabang. Tama. Gawin na natin. Huwag kang mag-alala, pare. Ako na ang bahala. Liu Yiyuan, ikinatakas mo ako kahapon. Director Wu, kaming dalawa ni Suyon, ang nagligtas sa'yo. Totoo ba? Ganun ba talaga ako? Kadi kaakit-akit sa'yo. Naku, Director Wu. Director Wu, ano ba ang sinasabi mo? Hindi sa hindi ka kaakit-akit, pero hindi lang talaga. Pwede sa ngayon. Kung walang mga hadlang, bakit ako maghihintay pa? Dapat noon pa sana. Kitang kinain na. Buti naman alam mo ang lugar mo. Napala. Director Wu, nahuli na ba niyo ang nagdroga sa inyo? Nakatakas siya. Pinaghahanap na siya ng mga tauhan ko. O kaya, bigyan mo ako ng impormasyon. Tutulungan kitang hanapin siya. Sige. Nai-text ko na sa phone mo. Hoy! Suyu, anong ginagawa mo dito? May natanggap akong email. Email? May anonymous na email na nagsasabing kayo ni Director ay may hindi tamang relasyon. At isinulat din doon na kahapon, dinroga mo si Director. Ginagawa nila ito para tayong magsplitan. Okay lang. Hindi nila makukuha ang DE footage. At di nila alam na andoon ka kahapon. Yung dalawang, magkapatid lang may gawa nito. Siguradong sila yon. Mukhang desperado na sila. Nagawa na nilang gumamit ng anonymous emails. Ang Huajing, na succession issue, hindi na pwedeng madelay pa. At kung magpapatuloy ito, lalo pang bababa ang tsansa nila. Kung gusto nilang mag-away tayo, bigyan natin sila ng gusto nila. Gusto mo silang pain na sa bitag. Ito ang tinatawag na pagkuha ng inisyatiba. Paspesyo, kuya. Tumawag ang butler para sabihin, nag-aaway na sina Liu Suyo at Liu Yiyuan sa mga nakaraang araw. Sabi ko na nga ba, yang mga relasyong nabuo sa huli, walang tunay na pagmamahalan. Konti lang panggugulo. Aaway na nila. Kaya ngayon, maghintay pa ba tayo? Oo. Di sapat ang away lang. Dapat lalong pasiklabin ang apoy ng gulo. Kuya. Edi tayo. Siyempre, kailangan nating magdagdag ng mga gugulo. Hindi ba siya ay multo sa construction site? Normal lang sa kanya ang magkaiba't ibang relasyon. Hindi ba? Ayos. Magandang ideya. Kuya, ikaw ang pinakamagaling. Pero, ang paggulo ng diretsyo baka hindi maging epektibo. Pag-isipan ko muna.
Ang board meeting para pumili ng susunod na leader ay bukas na gaganapin. Haha. Kinyon. Parang ang langit ay tumutulong sa atin. Bukas, sisiguraduhin nating si Liu Yiyuan ay tuluyang maalis sa kumpanya. Kaya bilisan mo at ayusin ang mga tao. Oo. Mabuting kapatid. Bukas, hindi lang si Liu Yiyuan, pati ikaw ay maaalis din. Sa ganitong paraan, mapapasa akin ng kumpanya. Astig. Ang galing, President Wu. Ang desisyon mong idaos, ang board meeting. Ang nagpupuwersa sa kanila na magpakamatay na laban. Ang pagpapaplano nila ng patag ay masyadong mabagal. Mas mainam na, puwersahin silang kumilos ng direkta. Talaga nga, mas matalas ang luma. Oo, Hindi ako nagkamali. kailangan mong bantayan ang dalawang iyan. Kung sumama ang takbo sa board meeting bukas, hindi kita maliligtas. Huwag kang mag-alala, President Wu. Sinisiguro ko ito. Kinyon, kumusta na ang mga plano? Sigurado ako, kuya. Kapag ako ang humahawak, pwede kang maging kampante. Mabuti. Yang tangang iyan. Kapag naalis na si Liu Yuan sa kumpanya, ibubunyag ko sa matandang iyon na lahat ng ito ay ikaw ang may pakana. Pagdating ng panahon, ikaw din ang maaalis. Liu Sui, pag naalis ko si Liu Yiyuan dito, maghahanda ako ng malaking sorpresa para sa'yo. Pagkatapos, ikaw at si Liu Yiyuan ay parehong mawawala sa kumpanya. Yiyuan, nag-aaway na naman kayo ni Suyo? Hindi ako nagsesermon, pero bilang mag-asawa, dapat mas madalas kayong mag-usap. Huwag ninyong dalhin ang problema sa trabaho. Wala kang pakialam. Anyway, Away lang ng away. Mas maganda pang lalo kayong mag-away. Secretary Wang, nandito na ang lahat. Samahan mo na ang chairman. CJ, Yuan, narinig kong malapit ka na kay Director Wu. Ako ang secretary ni Director Wu. Kung hindi ako lalapit kay Director Wu, sa'yo ba dapat lumapit? Liu Yuan, kailangan mong maging maingat sa posisyon mo. Kahit secretary ka ni Director Wu, dapat panatilihin mo ang profesional na distansya. Hindi ko alam sa anong kapasidad mo ito sinasabi sa akin. Bilang iyong kuya, syempre, kuya. Kung gayon, hindi ka kwalipikado. Ikaw. narito na ang chairman. Magandang araw, Chairman. Maupo. Ang pagpupulong ngayon, may iisang agenda. Pagpili ng tagapagmana ng group. Ang aking tatlong apo. Ang panganay na si Liu Sui. Ang pangalawa na si Liu Qingyan. At ang bunso na si Liu Yiyuan. Ang mga kandidatong tagapagmana. Bukod sa chairman at direct na may tig negatibo 5 boto, ang bawat direktor ay may isang boto. Ang kandidatong may pinakamaraming boto, ang magiging tagapagmana ng group. Ang dalawa ay matatanggal sa kompetisyon. Opo. Siyempre, ang tatlong kandidato ay mga direktor din at may tig isang boto rin. Huwag magmadali, mga kasama. Maaari kayong mag-usap-usap. Ako, ay may isang hiling lang. Sa inyong pagboto, maging patas at tapat. Piliin ang taong pinakamabuti para sa kinabukasan ng grupo. Kinyon, Sige. Kumusta ang usapan ninyong lahat? Kung malapit nang matapos, maaari na tayo maghanda para bumoto. Liu Yuan, gago ka. Nakipagtalik ka sa akin tapos takas. Sabi mo pananagutan mo ako. Liu Yiyuan, tarantado ka. Nakipagtalik ka sa akin at hindi ka nagbayad. Ninakaw mo pa ang pera ko. Kainis ka, Liu Yuan. Pinagkalaglag mo ako tapos takas. Walang puso ka. Liu Yiyuan, ano ang nangyayari dito? Lolo, hindi ko alam, ni hindi ko sila kilala. Hindi mo sila kilala? Kung hindi mo sila kilala, bakit pa nila hanapin ka? Sa tingin ko, ito'y utang na loob mula sa construction site. Kung gustuhin mong sumbatan, laging may dahilan. Lahat kayo nagsasabi, nagpabaya ako. Kung gayon, ipakita nyo ang ebidensya. Mayroon kang marka sa puwit mo. Isinangla mo sa akin ang iyong ID bilang empleyado. Noon, sabi mo babayaran mo mamaya. Meron akong medikal na ulat. Nakalagay ang pirma mo. Lolo, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong harapin sila? Hindi ko na talaga matagalan ang mga paninira nila. Sige, Kinyon, kumpiyansa ka ba? huwag kang mag-alala, kuya. Ito'y pangunang hakbang lang. May mas malaking bala pa tayo. CJ, sabi mo sa ulat, nakapirma ako. Ilabas mo, tignan natin ang sulat kamay. Itong tanga, ang pirma sa ulat, ay tunay ng kanyang sulat.
Alam mo, gumastos ako ng malaki para pagawin itong makatotohanang pekeng dokumento. Secretary Wang. Pakisabihan nyo, natignan ng sulat kamay. Opo. Tagapangulo, tama ang lagda sa sulat kamay. Galing ito sa pangatlong binatang Ginoo. Ano? Maaaring nagkamali kayo sa resulta? Tagapangulo, walang pagkakamali dito. Kung may mali man, ako ang mananagot. Liu Yuan, may sasabihin ka ba? Hindi ko inakala na ganito ka palang klaseng tao. Haha. Hoy, hindi mo ba talaga naisip na gagamitin ko ang sulat kamay na ito para ibasura ang kaso? Ang pagkapaniko ko kanina, puro palabas lang. Mga kasama, tignan niyo ang inyong mga telepono. Ang oras sa report sa inyong mga telepono, pati i-video mula sa Departamento ng Obstetrika, at talaan ng mga pasyente doon. Wala akong pangalan, wala rin siya. Kaya ang report na ito ay peke. Hindi pwede. Paano mo nakuha ang kifis? Dahil ang ospital na ito ay sakop ng aking grupo. Sunod kayo naman. Sabi nyo isinanla ko Yiko sa inyo. Punong trabahador. Yuan, binili ang inang empleyado kahapon ng isang tao na nagbayad sa konstruksyon. Nadala ako sa kasakiman. At ipinagbili. May ebidensya ba kayo? May sisi kami, mapapatunayan nito. Narinig nyo ba yon? At ikaw? Sabi mo may birthmark ako sa puwit. Mahal, sabihin mo sa kanya, may birthmark ba sa puwit ko o wala? Walang birthmark sa puwit ng asawa. Huwag niyo siyang pagbintangan. Asawa mo siya. Nagtatanggol ka lang sa kanya. Lolo, paano ko patutunayan? Hindi naman ako pwedeng maghubad sa harap nyo para ipakita ang Zishan, kung hindi, ipapacheck ko kayo ni Suyo. Natignan si Yuan sa CR para ma-inspeksyon. Hindi pwede, Lolo. Wow. Paborito ni Lola si Yuan. Paano kung sila ni Suyo ay magtakip kay Yuan? Eddie, ano ba talaga ang gusto nyo? Ako, kuya ko, at si Suyo, magkakasama. Gusto nyo makita po? Ayaw ko pumayag. Pag ayaw mo, may sala ka. Sino ang may sala? Ang hindi magpakita, may kasalanan. CJ, kung pinipilit nyo ako, fan ko eh. Lumuhad ka. Leo Yuan, ano bang ginagawa mo? Ano bang gusto kong gawin? Ginagawa ko lang ang gusto nyo, hindi ba? Liu Qingyun, tingnan mo nang mabuti. Itong dalawang hinuli ng mga tauhan ko. Kilala mo ba? Sino? Hindi ko kilala. Hindi kilala. Hindi ba dapat? Hindi ba dapat kayo ng kuya mo ang kumilala sa kanila? Liu Yuan, huwag kang magbintang ng walang basehan. Paano ko sila makikilala? Leo Yuan, hindi mo pa nga na ipapaliwanag ang sarili mong sitwasyon tapos maninira ka pa? Kayo, magpaliwanag kayo. Pangalawang Ginoo, ang usaping ito, sa utos niyo po lahat ito. Kailangan niyo po akong iligtas. Unang Panginoon, ginawa ko lahat ng sinabi. Tumupad ako sa lahat. Huwag niyo po akong pabayaan. Lolo, hindi ko sila kilala. Si Liu Yuan, ang gustong siraan ako. Opo, Lolo, hindi ko kilala ang taong to. Si Leo Yuan talaga, ang naninira sa kin. Hindi ko inakala na kayong dalawa ay magkakaila talaga. Pero ayos lang. Kahit dinala ko sila rito, hindi ako takot sa pagtanggi niyo. Zhang Liang. Opo. Mga kapamilya, ang video surveillance na ipinadala ni Zhang Liang ay nagpapakita kung paano utusan ng mga kapatid ko. Nandito na ang katibayan. Magkakaila pa ba kayo? Liu Sui, Liu Qin Bion. Ano ba ang nangyayari? Talagang talo na ako. Aminado na ako sa pagkatalo. Lolo, nagkamali po ako. Yuan, di nakita kakalabanin. Ay patawad niyo po ako. Liu Qingyun, wala ka bang dignidad? Lolo, si kuya po ang may utos sa kin. Sumunod lang ako sa kanya. Siya ang utos sa kin. Qingyun, ikaw. Tama siya. Lolo. Yuan. Ako ang may pananagutan. Lahat ay utos ko. Ako na ang bahala. Lolo, Yuan. Narinig niyo lahat yon, di ba? Wala akong kinalaman dyan. Si kuya ang nag-utos sa kin. Nakakabilib. Magkapatid pala kayo. Pero Liu Sui, alam mo ba, na kung sa araw na ito, pabayaan mong mapalayas ako, ng kapatid mong si Liu Qingyun, sa grupo Liu, ikaw ang susunod, ikaw naman ang paaalisin. Fan. Magkukumpisal ka ba? Magsalita ako, ang pangalawang binata ang may utos. Inutusan niya, sirain ang pangatlong binata. Kapag napalayas na siya, sa Liu Corporation, ang panganay naman ang sasamaan upang makuha niya ang mana. Hindi totoo yan. Maniwala kayo sa kin. Liu Qingyun. Liu Yuan. Ang lupit mo. Suka na ako sa'yo.
Hindi ko dapat. Pinauwi ka sa angkan natin. Lumabas kayo ngayon din. Mula ngayon, hindi kayo maaaring lumabas ng villa ng walang pahintulot ko. Lumabas na kayo. Mukhang di na kailangan ng botohan. Ipinahahayag ko. Si Leo Yuan ang nag-iisang tagapagmana ng Grupo Leo.